Sa isang maliit na baryo, ay may isang dalaga na nagngangalang Rosa. Siya ang nag-iisang anak ng mag-asawang sina Elena at Andres, na parehong naglilingkod sa simbahan. Matapos ang kanilang araw-araw na gawain, sina Elena at Andres ay naglalaan ng oras upang mag-alaga at magturo ng mga katuruan kay Rosa. Ipinamulat nila sa kanilang anak ang kabutihang loob, kasama na rin ang pagmamahal sa Panginoon. Mula sa pagkabata, si Rosa ay naging miyembro ng simbahan bilang isang choir. Ipinapakita niya ang kanyang puso't kaluluwa sa pag-awit ng mga papuri sa Panginoon. Sa bawat pag-awit, tila ba may anghel na bumababa mula sa kalangitan upang sumama sa kanyang boses. Sa kabila ng kanyang kaharian, hindi siya nagiging palalo o mayabang. Si Rosa ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mabait na dalaga na laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Minsan ay kinakatok niya ang pintuan ng kanilang kapitbahay na may malubhang karamdaman upang ito ay alagaan at magbigay ng kahalubilo sa mga oras ng kalungkutan. Ang kanyang kabaitan at kabutihan ang nagbibigay kulay sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang kagandahan at mabuting kalooban, marami ang nagkakagusto kay Rosa, lalaki man ito o mapababae. Ngunit siya ay nagpasya na itakwil ang romantikong relasyon at maglaan ng buong puso sa pagmamahal sa Diyos. Sa tuwing tinatanong siya patungkol sa kanyang pagsusulat, laging ito ang kanyang tugon. Ang aking puso ay nakalaan para sa pag-ibig ng Panginoon. Siya ang aking buhay at ang aking buhay ay para sa Kanya. Ngunit may isang espesyal na kaibigan si Rosa. Ito ay si Larry. Magkasama sila simula pa noong mga panahong naglalakad pa lamang sila sa ilalim ng araw. Dala ang kanilang mga lunchbox na puno ng mga pagkain na kanilang inihahanda para sa isa't isa. Magkaiba man sila ng kaharian, walang puwang para sa inggitan o selusan sa pagitan nila Rosa at Larry. Sa halip, sila ay nagtutulungan at nagtuturuan ng mga bagay na natutunan nila sa buhay. Isang araw, nang magtungo sila sa ilalim ng puno ng kahoy, kung saan sila madalas na mag-usap, tinanong ni Larry si Rosa, "Rosa, paano mo may pipigilan ang hindi magkaroon ng romantikong relasyon sa kabila ng mga nagkakagusto sa'yo?" Tumawa naman si Rosa sa sinabi ng kanyang kaibigan, "Larry, ang aking puso ay puno na ng pagmamahal para sa Panginoon. Wala nang puwang para sa iba. At masarap din sa pakiramdam na alam kong ikaw ay nandito, ang aking tapat na kaibigan na laging sumusuporta para sa akin." Napangiti na lamang si Larry. "Tama ka, Rosa. Kahit na maraming naghahangat sa'yo, ako ay masaya na naging kaibigan mo ko. Pero sana hindi ka rin maging sobrang matigas ang ulo. Baka naman nandoon na ang pag-ibig sa isa sa kanila." Natatawang sabi ng binata. Kit natawa na lamang rin ng dalaga. "Sa tamang panahon, Larry. Sa tamang panahon," ngiting sabi ni Rosa. Sa kabila ng mga pag-ibig ang sumulpot sa paligid ni Rosa, siya ay nananatili na isang dalagang naglalaan ng buong puso at kaluluwa para sa Diyos at para sa mga taong nangangailangan ng tulong at pagmamahal niya. Ang kanyang kabutihan at katapatan sa kanyang kaibigan na si Larry ay nagpapatunay na ang tunay na kahalagahan ng buhay ay matatagpuan sa pagmamahal at pag-aalay sa iba. Isang araw, nagpasya ang pamilya ni Rosa na magtungo sa mall upang magkasama-sama sila at sila ay mag-enjoy. Masayang-masaya silang naglalakad sa mall, namimili ng mga kalakip at kumakain sa isang kainan. Ang oras ay nagdaan ng walang kabaliwan at parang wala ng pag-aalala sa kanilang mga mata. Ngunit bigla silang may narinig na malakas na putok, parang nagbabarilan ng mga ito. Napahinto na lamang sila dahil doon at nagkatinginan sa kalituhan. Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa mall at nagsimulang magkagulo ang mga tao. Pero bago pa man sila makapagdesisyon kung ano ang kanilang gagawin, ay biglang sumabog ang kaliwang bahagi ng gusali. Tila ba binobomba ito. Napuno ng usok at putok ang paligid, kaya't nahirapan silang magdesisyon kung ano ang kanilang gagawin. "Mama, Papa, wag niyo po akong iwan." Halos umiyak na sabi ni Rosa, habang hawak ang mga magulang. Ngunit dahil sa kaguluhan, napaghiwalay sila mula sa kanilang mga magulang. Kahit nasusundan niya ang mga yapak ng kanyang magulang, nahulog si Rosa sa kanyang mga tuhod at nawala sila sa kanyang paningin sa gitna ng makapal na usok. "Hintayin niyo ako!"
Sabi ni Rosa sa mga magulang na hindi niya matanaw. Sumunod siya sa mga yapak na tila nakaugalian na niya. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas ng loob, hindi niya maabot ang kanilang mga magulang. Sa halos maubos na niyang lakas at uhaw na siya, napagtanto niyang hindi na niya makakayang humanap pa. Naisipan niyang magpatuloy at maghanap ng ibang paraan upang mailigtas ang kanyang sarili. Maya-maya pa habang naglalakad si Rosa sa gitna ng makapal na uso, nakita niya ang isang sanggol na nakahiga sa semento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang meron pang isa pang tao na na-stranded na katulad niya. Agad na inilipat na Rosa ang sanggol. Kinarga niya ito at sinabi niyang, "Huwag ka nang umiyak, bata. Pareho na tayong nawawalan ng magulang. Lalabas tayo dito ng buhay. Pangako yan." Napansin ng sanggol ang pagmamahal at kalinga ni Rosa at unti-unti itong huminahon sa pagyak. Sa kabila ng kanyang sariling takot, inalagaan ni Rosa ang sanggol na tila ba ito ang kanyang sariling anak. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, naramdaman ni Rosa ang mga bombero at mga rescue team na dumarating na. "Ang mga magulang ko po ay nasa loob pa. Please, tulungan niyo po sila." Pagmamakaawa ni Rosa sa bombero, habang karga-karga niya pa rin ang sanggol. Agad siyang inalalayan ng rescue team habang nakatingin sa mall na kinakain na ng malaking apoy. "Diyos ko, sana iligtas pa sila. Sana ay okay lang kayo, Mama at Papa." Umiiyak na dasal ni Rosa habang iniintay ang kaligtasan ng kanyang mga magulang. Hindi siya nawalan ng pag-asa at ang tapang at determinasyon ni Rosa ay nagbigay ng inspirasyon sa mga taong nasa paligid niya, pati na rin sa mga rescuers. Sa uli sa kabila ng pagsubok, ang pagsasama ng pamilya ni Rosa ay nagtagumpay at silang lahat ay nagawang makaligtas at makalabas ng mall. Mula sa karanasan na iyon, nadama ni Rosa ang malalim na pagmamahal ng kanyang mga magulang at ang halaga ng buhay. Ipinakita niya na ang tapang at determinasyon at pati na rin ang pag-asa ay maaaring magdala ng mga milagro sa mga oras ng kagipitan. Sa gitna ng malakas ng tibok ng puso ni Rosa, ay tuluyan siyang nagising sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Matapos ang ilang oras na pag-aalala, nakita niya ang dalawang katawan na nasa stretcher at tinatakpan ng tela. Agad na kinabahan si Rosa. Ngunit nang makita niya ang sapatos at bracelet na suot ng kanyang ina, hindi niya na napigilan ang kanyang sariling mapatakbo patungo sa kanila, habang kinakarga pa rin ang sanggol sa kanyang mga bisi. "Ma! Pa!" Umiiyak na sigaw ni Rosa, ngunit hindi niya magawang alisin ang tela na nagtagpi sa kanilang mga mukha. Halos magiba ang kanyang puso sa takot na hindi nila makita ang kanilang mga magulang ng buhay. Matapos tanggalin ang tela, naging malinaw na ang mga mukha ng kanyang mga magulang. Napaiyak na lamang si Rosa nang makita ang sunog at sugatang anyo ng kanyang ina at ama. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagod at takot. Ngunit sa pagkakakilala ni Rosa, makikita pa rin ang pagmamahal. "Mama! Papa!" Sigaw ni Rosa habang umiiyak at hinihila ang stretcher ng mga magulang palapit sa kanya. Naramdaman niya ang kanilang kamay na mahina, ngunit ramdam pa rin ang lambing sa kanyang puso. Isang paraan ng pagpahayag ng kanilang kaligayahan sa pagkikitang muli. Sa kabila ng malalang kalagayan ng kanyang mga magulang, nagpatuloy si Rosa sa pag-aalaga ng sanggol na daladala niya. Ngunit habang nangyayari ang lahat, hindi niya mahanap ang mga magulang ng bata at para bang sila'y nawala na rin. Itinuring niya ang bata na tulad ng kanyang sariling anak at siya ang nagiging inspirasyon ni Rosa sa gitna ng trahedyang iyon. Nasa kalagitnaan ng pag-iyak si Rosa at ng pagluluksa para sa kanyang mga magulang nang biglang humawak ang sanggol sa kanyang mukha. Tila ba ito ay nagpapakita ng kanyang pag-unawa at pagmamahal sa kanya. "Mukhang tayong dalawa na lamang sa buhay," malungkot na sabi ni Rosa sa bata. "Simula ngayon, ako na ang magiging magulang mo. Teka, ano kaya ang ipapangalan ko sa'yo? Dahil himala na tayong dalawa ay nag-survive. Raquel na lang ang ipapangalan ko sa'yo. Parang miracle." Ngiti niya habang nakayakap sa sanggol, na tila ba sila'y nagiging mas matibay sa kabila ng mga pagsubok. Habang hawak niya ang bata, naisip ni Rosa na ang mga trahedyang kanilang pinagdaraanan ay ang nagdala sa kanila sa isa't isa. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga magulang, natagpuan niya ang pag-asa at layunin sa buhay sa pamamagitan ng pagsasama nila ng bata na si Raquel.
Ang sanggol ang naging dahilan kung bakit kinailangang mabuhay at magpakatatag ni Rosa. At ito ay dahil siya ang tatayong ina para sa sanggol. Nagpatuloy ang pag-aalaga ni Rosa kay Raquel, na sa kanyang mga mata ay naging tunay na anak niya. Ipinamukha ni Rosa sa sanggol ang buhay na puno ng pagmamahal at pag-unawa. At sa kabila ng mga usap-usapan sa kanilang baryo, hindi niya inalitana ang mga mapanirang salita mula sa iba. Ang pag-aalaga kay Raquel ay naging sentro ng buhay ni Rosa. At simula noon ay siya ay nagtapos na mag-alaga ng sanggol na parang kanyang tunay na anak. Si Larry, ang kanyang malalim na kaibigan, ay hindi nag-atubiling tumulong sa kanya sa lahat ng aspeto ng buhay. Habang tumatagal, ay nanatili si Rosa sa bahay ni Larry, kung saan sila ay nagkaroon ng mas matibay na pagkakaugnayan. Kasama rin nila ang ina ni Larry, na naging pangalawang ina na rin para kay Rosa at pati na rin kay Raquel. Masaya silang nabubuo bilang isang pamilya at walang puwang para sa panghuhusga at pananakit ng loob sa kanilang mga puso. At ito ay naging malaking tulong sa kanya habang tinutuklas niya ang kanyang bagong papel bilang isang ina. Isa sa mga pangarap ni Rosa ay ang matutunan kung paano maging isang mabuting ina. Sa murang edad, natutunan niya kung paano magkapundasyon, magluto ng masasarap na pagkain at alagaan ang kanyang anak. Bawat araw ay puno ng pagmamahal, tuwa at kasiyahan habang nakikita niyang lumalaki at natututunan ang kanyang anak. Naging usap-usapan sa kanilang baryo ang pagkakaroon ni Rosa ng anak habang ito ay walang asawa. Marami ang nagmamalasakit at marami rin ang nagdududa. Subalit wala ng plano si Rosa na isa-isahing ipaliwanag ang mga totoong sitwasyon. Ang nasa isip niya na lamang ay kung papaano siya magiging mabuting ina para kay Raquel. Sa kabila ng panghusga mula sa ibang tao, naramdaman na Rosa ang kagalakan sa tuwing nakikita niya ang anak. Natutuwa siya sa tuwing naglalaro sila, nagtuturo ng mga bagong bagay, at nagmamahalan bilang mag-ina. Nang magsalita na si Raquel, ito rin ang unang beses na tinawag siya nitong mama. Napaluha na lamang si Rosa sa tuwa. Mahal na mahal kita, anak, bulong ni Rosa habang hinahalikan sa noo ang bata. Ito ang kanyang pangarap, ang maging isang mabuting ina sa kanyang anak-anakan, at hindi niya hahayaan ang mga panghusga ng iba ang madlang sa kanilang pagmamahalan. Ang ina ni Larry ay isa ring malaking tulong sa kanya. Binigyan siya ng mga payo at pati na rin suporta sa pagiging ina, at naging malaking bahagi ng kanilang buhay ang pagmamahalan at pagkakaroon ng pamilya na itinaguyod ang isa't isa. May mga pagkakataon na nahihirapan si Rosa sa kanyang tungkulin bilang isang ina. Ngunit palaging nariyan si Larry upang siya ay tulungan. Sa isang magandang araw nang makarating si Raquel sa edad na makapaglakad na, mas lalong nagkaroon ng sigla ang buhay ni Rosa. Tiniyak niya na nandiyan siya sa bawat hakbang ng kanyang anak. Inalalayan niya ito ng dahan-dahan. Sige anak, dahan-dahan lang ha, sabi ni Rosa habang inaalalayan si Raquel sa kanyang mga unang hakbang. Nandito lang si Mama para sa'yo. Sa bawat hakbang na nagtatagumpay ang kanyang anak, lalong lumalaki ang ngiti sa mukha ni Rosa. Nakita niyang si Raquel ay puno ng determinasyon at sa uli ay nakarating ito sa kanya at niyakap siya ng may ngiti sa mga labi. Good job anak, tandaan mo, susuportahan kita sa anuman ang gusto mo. Nandito lang si Mama para sa'yo, bulong ni Rosa sa kanyang anak habang hinahalikan nito sa noo. Naramdaman niya ang sobrang kaligayahan sa puso. At para sa kanya, walang halaga ang mga pangarap at opinyon ng iba. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pagmamahal, at ang kanilang kaligayahan ang pinakamahalaga para sa kanya. Hindi man madaling pagdaanan ng mga pagsubok, itinaguyod ni Rosa ang kanyang bagong papel bilang isang ina at nahanap niya ang kasiyahan at kabuluhan ng pagiging kasama at tagapagtanggol ng kanyang anak na si Raquel. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Raquel bilang isang mabait at masiyahing bata. Mahal na mahal niya ang kanyang inang si Rosa at sila'y laging magsama, naglalaro at nag-aaral ng mabuti. Sa edad na 7 taon, isa si Raquel sa mga matalino at matiyagang estudyante sa kanilang paaralan. Isang araw habang kumakain si Raquel kasama ang kaibigan niyang si Pearl, bigla na lamang lumapit ang grupo ng mga bully na madalas namang away kay Raquel, kasama ang kanilang leader na si Yael. Inagaw niya ang baon ni Raquel. Hoy, tignan mo ang baon ni Raquel oh. Ang sarap, pahingi nga,
Sabi ni Yael habang kinukuha ang pagkain ni Raquel. Huwag niyong kunin ang baon ko. Gawayan ni Mama para sa akin. Nanginginig na sabi ni Raquel. Ngunit wala siyang kalaban-laban sa 3 bully na lalaki. Kaya pala hindi masarap dahil gawa ng mama niyang bata. Mama ni Raquel ay isang batang ina pa. Pang-insulto ni Yael habang tumatawa naman ang iba pang mga estudyante. Huwag niyong isali ang mama ko dyan. Galit na sabi ni Raquel habang nakayukom na ang mga kamay. Iiyak na naman ba ang mamas boy? Pang-inis pa ni Yael. Hindi na nakatiis pa si Raquel at sinuntok na itong si Yael. Kaya ito'y natumba na lamang. Nagkaroon ng kaguluhan at pinatawag sa prinsipal ang paaralan. Nagharap ang ina ni Yael at pati na rin ni Rosa na agad na sumugod sa principal's office. Kaya naman pala ganyan ang ugali ng batang yan dahil masyado pang bata ang ina. Hindi naturuan ng maputi dahil isa rin pabayang ina. Galit na sigaw ng ina ni Yael habang nakayuko naman si Rosa at hindi nagsasalita. Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ng mama ko. Mabait ang mama ko at mabuti siyang tao. Sigaw ni Raquel na tila ba hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng ina ni Yael. Shh! Anak, hindi magandang tignan na sumasagot sa matanda. Suway sa kanya ni Rosa habang muling humarap sa ina ni Yael na ngayon ay mas lalong nagalit sa mga nangyayari. Pasensya na po kayo sa nagawa ng anak ko. Pangako, hindi na po mauulit. Na kayo kung sabi ni Rosa habang nananatiling nakatayo sa harapan ng prinsipal. Sumusunod sa kanyang tungkulin bilang isang ina. Nang makauwi sila sa bahay, hindi maiwasan ni Rosa na pagalitan si Raquel dahil sa nangyari sa paaralan. Anak, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na masamang makipag-away sa paaralan? Bakit mo yun nagawa? Kunot noon niyang tanong. Mama, sila naman po kasi ang nauna. Pinastos ka nila, kahit nagalit ako at nasaktan ko sila. Sagot na lamang ni Raquel na parang nagtanggol sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lamang si Rosa. Huwag mo na lamang silang pansinin, anak. Basta't huwag ka na lang gumawa ng ikakasama mo. Sabi ni Rosa, umaasa na hindi na magkakaroon ng kaguluhan pa. Ngunit biglang lumingon si Raquel at tila ba galit na galit ito. Hayaan na lamang ba natin na api-apihin nila tayo, ma? Hindi ko kayang marinig na pagsalitaan ka nila ng hindi maganda. Poprotektahan kita kahit anuman ang mangyari. Sigaw ni Raquel at agad na itong lumabas ng bahay na umiiyak. Nagulat naman si Rosa sa reaksyon ng kanyang anak at hindi niya alam kung paano siya magre-react. Maya-maya ay napagtanto niya na hindi niya dapat pabayaan ang kanyang anak. Siya ang ina at ang anak ay nangangailangan ng kanyang gabay at pangunawa. Agad niyang hinabol ang anak at hinanap. Raquel anak, nasaan ka? Hindi nagalit si mama sa'yo. Sorry na, naiintindihan na kita. Pasensya ka na anak ha. Natatakot lang akong masaktan ka at mawala sa tabi ko. Mahal na mahal kita anak. Sigaw na Rosa habang hinahanap ang kanyang anak. Maya-maya pa ay napaupo na lamang siya sa save habang siya ay umiiyak. Walang kalaban-laban sa kaharian ng kanyang emosyon. Pilit niyang nilunok ang kanyang pride at inintindi ang kanyang anak. Ilang segundo pa ay may maliit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Agad niya itong nilingon at nakita niya si Raquel na nakangiti sa harapan niya at agad niya itong niyakap. Sorry din ma, pero seryoso po ako. Pinapangako ko po sa inyo na poprotektahan ko po kayo. Gusto ko nang lumaki para maprotektahan ko ang pinakamamahal kong mama. Huwag na po kayong mag-alala. Huwag na po kayong umiyak. Sabi ni Raquel na nagpapakumbaba. Napahinga na lamang ng malalim si Rosa at tumingin siya sa kanyang anak. Pangako, hindi na ako iyak. Mahal na mahal ka ni mama anak ha. Sabi ni Rosa. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak at nakangiti na silang bumalik sa bahay na mas malapit sa isa't isa at matapos ang kanilang pag-uusap. Sa paglipas ng panahon, dumating ang araw na inimbitahan si Larry na mag-aral abroad matapos siyang matanggap sa isang prestiyosong universidad. Masaya si Rosa sa tagumpay ng kanyang malapit na kaibigan at si Larry ay naging inspirasyon sa buhay niya. Naging matagumpay si Larry sa kanyang pag-aaral at naging masaya ang ina nito sa mga narating niya sa buhay. Nakita ni Rosa ang kahusayan ng kaibigan bilang isang estudyante at ito ang nagbukas ng pinto ng mga oportunidad para sa kanya. Kailangan nang magpaalam ni Larry at mag-aral sa ibang bansa
Subalit nangako siya kay Rosa na babalik siya pagkatapos ng kanyang mga gawain bilang estudyante. Ito ay isang malungkot na pagkakataon para kay Rosa. Ngunit siya ay nagpasya na suportahan ang desisyon ng kanyang kaibigan. Naiwan si Rosa sa bahay, kasama ang kanyang anak na si Raquel at ang ina ni Larry. Naging masaya ang kanilang pagsasama hanggang sa lumaki si Raquel. Ngunit dumating ang panahon na naramdaman ni Rosa na may karapatan din si Raquel na malaman ang katotohanan patungkol sa kanyang tunay na ina. Sa edad na 12 anyos, ipinagtapat na Rosa kay Raquel ang katotohanan. Hindi siya ang tunay na ina ni Raquel. Naramdaman na Rosa na maaaring magkaroon ng malalim na epekto ito sa anak niya. Ngunit sa uli, inisip niyang ito ang kinakailangan. Nais niyang magkaroon ng pag-asa para sa kanilang pamilya at mahabang panahon. Simula nang malaman ni Raquel ang katotohanan, nagbago ang kanyang pagtingin kay Rosa. Hindi niya na ito tinatawag na mama at hindi na sila katulad ng dati. Parang nagtatampo si Raquel at parang hindi niya ito matanggap. Isang umaga ay nagising si Raquel nang maamoy ang masarap na luto ni Rosa na nasa kanilang kusina. "O anak, mabuti naman at gising ka na. Halika, nagluto ako ng paborito mong ulam. Kumain ka na muna bago ka pumasok sa paaralan." Ngiting sabi ni Rosa, umaasa na may babalik ang dating sama nila. "Alis na ako. Sa paaralan na lang ako kain. Late na ako eh." Walang emosyon na sabi ni Raquel at agad itong umalis ng bahay. Nagulat na lamang si Rosa sa pagtanggi ng anak na kumain at nagpakababa ang ulo sa pangungulila. Nagbago na talaga siya noong malaman niyang hindi ikaw ang tunay niyang ina. Biglang sabi ng ina ni Larry, nakakapasok pa lamang sa kusina. Ngiting inunawa na lamang ito ni Rosa. "Hindi ko rin siya masisisi, tita. Naiintindihan ko naman kung bakit siya nagkaganon," sabi ni Rosa na nais na maintindihan ang damdamin ng kanyang anak. Maya-maya ay biglang may kumatok sa pintuan at tumayo si Rosa upang buksan ito. "Ay, baka may nakalimutan si Raquel kaya siya bumalik. Pagpupuksan ko na lamang muna," saad ni Rosa at binuksan ang pinto ng sala. Ngunit hindi si Raquel ang nakita niya. Sa halip, si Larry na may malawak na ngiti sa labi ang bumungad sa kanya. "Larry!" Masayang sigaw ni Rosa na hindi makapaniwala na ito ay bumalik na. "Namiss ko kayo. Masaya akong bumalik sa inyo," ngiting sabi ni Larry at agad siyang niyakap ni Rosa. Si Rosa naman ay napaluha na lamang sa tuwa at naging masayang masaya sa pagbabalik ng kaibigan. "Namiss kita, Larry," umiiyak na sabi ni Rosa at nagyakapan silang tatlo sa harapan ng pintuan na puno ng galak sa isa't isa. "Namiss rin kita, Rosa. Hindi na ako aalis. Mananatili na ako sa tabi niyo," ngiting bulong ni Larry at puno ng galak ang kanilang damdamin. Sa pagdating ni Larry, ipinagdiriwang ito ng buong pamilya at masayang nagkasama-sama sila sa bahay. Naging masaya ulit ang tahanan at naging komportable ang atmosphere sa loob ng bahay. Isang hapon, nang makauwi si Raquel, nagulat siya nang makita si Tito Larry na nasa bahay. "Uy Raquel, nandito ka na. Kumain ka muna. Kamusta? Ang laki mo na. Magandang pagpapalaki ng mama mo sa'yo," masayang sabi ni Larry, sabay akbay kay Raquel. "Hindi ko siya mama. Kumain na po ako, kahit matutulog na po ako, kasi maaga pa ako bukas." Walang gana niyang sagot. Nakaramdam rin si Rosa ng kalungkutan at malungkot na lumingon kay Larry na halatang nalilito. Alam na kasi niya na hindi ako ang tunay niyang ina, kaya nagkaganon siya. Yukong sabi ni Rosa, kahit natahimik na lamang si Larry. Ngunit isang gabi, nag-aalala si Rosa dahil hindi pa umuwi si Raquel. Nang 12:00 na ng madaling araw, tumawag si Pearl, isa sa mga kaibigan ni Raquel, at nagsumbong na lasing raw si Raquel nang magtangkang bumisita sa kanilang bahay. Nagmadali si Rosa at pumunta sa bahay ni Pearl. Nakita niya si Raquel na labis na lasing talaga at agad niya itong nilapitan. "Anak Raquel, halika na. Umuwi na tayo. Bakit ka ba naglasing ha? Alam mo naman na masama sa iyo yan, hindi ba?" Pangaral na Rosa habang inaalalayan ng anak palayo sa bahay ng dalagang si Pearl. "Hayaan mo na ako. Total hindi mo naman ako tunay na anak. Kaya wag mo na akong alagaan o hanapin pa. Umalis ka na. Delikado kapag gabi." Mabigat na sabi ni Raquel na hindi na kayang mapigil ang galit at lungkot. Kahit nahihirapan na si Rosa, ay hindi pa rin siya sumuko. "Nak, ako ang nagpalaki sa'yo kahit na hindi ako ang tunay mong ina sa dugo.
Pero alam ko sa puso ko, ikaw ay ang aking anak. Huwag kang ganyan, umuwi na tayo. Nagalit si Raquel dahil sa kanyang sinabi at marahas na lumayo kay Rosa. Ayoko ng ganito. Araw-araw kong inaalala ang mga pagsasama natin noong bata pa ako. Pero ang hirap tanggapin na hindi pala kita tunay na ina. Sa tingin ko ay hindi ko na magagawa pa ang mga pinangako ko sa'yo noon na kahit ano man ang mangyari ay poprotektahan kita. Hindi na ina ang turing ko sa'yo. Napahinto si Rosa dahil sa sinabi ng bata. Sinaksak ng sakit ang kanyang puso sa mga salitang ito. Pasensya ka na Raquel ha. Nangako rin ako sa'yo na hindi na ako iiyak pero mukhang hindi ko na yun magagawa ngayon. Masakit para sa akin ang mga naririnig ko sa'yo at nagtraidor ang mga luha ko at gusto nang pumatak. Sorry Raquel. Akala ko ay sapat na ang mga nagawa kong pagmamahal sa'yo. Ginawa ko lang naman ang gawain ng isang ina dahil gusto kong maramdaman mo na may pamilya kang nagmamahal sa'yo. Pero sa tingin ko, ay nabigo pa rin kita. Sorry Raquel. Si Rosa ay patuloy na umiyak habang iniwan si Raquel na tahimik, na parang nasaktan rin, nang may gusto pa sanang sabihin si Raquel. Ngunit tumakbo ito papalayo. Pinaubaya ang galit at lungkot na nararamdaman. Dala-dala niya ang bigat ng katotohanan na hindi niya maaaring baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Nang makauwi si Rosa sa kanilang bahay, siya ay umiyak at agad na nilapitan ni Larry. Habang ito ay nag-aalala sa kanya. Rosa, okay ka lang? Nasaan si Raquel? Tanong ni Larry. Ngunit umiling na lamang si Rosa. Wala na ang anak ko, Larry. Wala na ang Raquel na tinuring kong anak. Iniwan na ako ng anak ko. Nagsasalaysay si Rosa habang patuloy sa pag-iyak. Pumagulgol si Rosa at si Larry ay agad siyang niyakap at pinakalma. Maya-maya ay napagod at nakatulog na si Rosa sa pag-iyak. Kaya't kinarga na lamang siya ni Larry at dinala sa kwarto at pinabayaang makapagpahinga. Nang makabalik si Larry sa sala, narito na pala si Raquel na tila ba hindi nalasing. Nagkatinginan silang sandali. At nang muling aakit na si Raquel sa kwarto, muling nagtanong si Larry. Pwede ba tayong mag-usap sandali sa labas, Raquel? Tanong ni Larry. Hindi si Raquel ang tipo ng bata na madaling magpasako. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nagawa si Raquel kung hindi ang sumunod kay Larry. Naglakad sila papunta sa malamig na gabi, sa ilalim ng madilim na kalangitan. Alam mo bang nasaktan mo ng sobra si Rosa? At ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga taong sasaktan siya. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko, Raquel. Maring sabi ni Larry. Hindi ko siya ina, kahit wala akong obligasyon sa kanya o kahit anuman ang maramdaman niya. Hindi natapos ni Raquel ang kanyang salita nang biglang sumugod sa kanya si Larry. Habang ito ay galit na galit at agad siyang pinuwelyuhan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang alam kung gaano siya naghirap para maging ina para sa'yo. Sa murang edad, tinanggap niya ang responsibilidad para matulungan ka at ikaw ay mabuhay ng maayos. Kahit hindi ka niya kaano-ano, pinagtanggol ka niya sa mga mapanghusgang tao. Kahit inaaway siya at sinasabihan ng masasakit na salita ng mga ito. Pero ngayon, ito ang isusukli mo sa kanya. Sasaktan mo siya matapos ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya para sa'yo. At para lang maging isang mabuting ina, nawala na ang lakas sa katawan ni Raquel dahil sobrang galit ni Larry at napaiyak na lamang siya. Ipinapakita ni Raquel ang kanyang pangunawa at umiiyak habang napaupo na lamang sa sahig dahil sa kahinaan. Alam ko po ang pinagdaanan niya. Alam kong nahihirapan na siya at dahil yun sa akin, gusto ko siyang protektahan. Nangako ako sa kanya na paglaki ko ay iingatan at puprotektahan ko siya. Ako na mismo ang puprotekta sa kanya, pero nabigo ako. Habang lumalaki ako, parang mas lalo akong nagiging bigo sa buhay. Napagtanto ni Raquel na hindi na niya magagampanan kaagad ang ipinangako niyang iyon at sinumpa niyang magiging magkasama sila na Rosa. Ibinahagi niya ang damdamin niya kay Larry. Bahagyang nagulat si Larry sa biglang pag-amin ni Raquel. Napangiti na lamang siya at lumapit sa binatang umiiyak at napaka-inosente. Kasunod nito, pinayuhan siya ni Larry. Ganyan talaga ang buhay, Raquel. Hindi tayo palaging nagtatagumpay kaagad. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Ngunit darating rin ang tamang oras na ikaw na ang puprotekta kay Rosa. Sa ngayon, hayaan mo muna siyang maging ina para sa'yo. At sana ay maunawaan mo na maaaring magpatuloy kayo bilang pamilya. Kahit na hindi kayo magkadugo, ang tunay na pamilya ay ang mga taong nagmamahalan
at nagtutulungan sa buong puso. Kahit hindi kanya anak at napulot ka lamang niya, iningatan at iniligtas niya mula sa kapahamakan. Dahil sa mga salitang binitawan ni Larry, ay nagising muli ang puso ni Raquel at nakonsensya sa mga sinabi niya kay Rosa. Matapos ang munti nilang pag-uusap, ay matiwasay silang bumalik sa bahay na may aral na nakuha. Kinabukasan, ay maagang nagising si Raquel at naisipang maghanda ng umagahan. Ang paborito niyang ulam na niluto ni Rosa ay kinagat-kagat sa amoy. Habang siya ay abala sa kusina, ay bigla siyang napansin ni Rosa nang makatungo ito rito. "Good morning po," nahihiyang bati ni Raquel. Hindi kaagad nakapag-react si Rosa at nanatiling nakatingin sa kanya. Napakamot na lamang si Raquel sa ulo at nahihiyang tumingin sa kanyang ina. "Sorry po sa mga nasabi ko kagabi, Mama. Masyado akong nadala ng emosyon. Tama po ang sinabi ni Tito Larry na ang tunay na pamilya ay hindi lamang makikita sa dugo, kung hindi sa pagmamahalan at pagtutulungan ng buong puso. Sorry at nasaktan po kita, Ma. Mahal na mahal po kita." Pag-amin na Raquel. Hindi na napigilan ni Rosa ang kanyang sarili at napaluha na lamang ito at agad siyang lumapit kay Raquel at tinaplos ang ulo nito habang niyayakap. "Mahal na mahal rin kita, anak. Hindi ako magsasawang suportahan ka at gabayan sa araw-araw mong gawain. Mahal na mahal ka ni Mama, anak." Umiiyak na sabi ni Rosa habang maigpit na nakayakap sa anak. Mula ng araw na iyon, ay mas naging mabuting mag-ina na sila. Bumalik ang kanilang dating masayang pagsasama at puno ng tawanan, pagmamahalan at pag-uunawaan. Hindi lang naging mabuting anak si Raquel kay Rosa, kung hindi naging mabuting ina rin si Rosa para kay Raquel. Lumipas ang mga taon at sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagtagumpay si Raquel sa pag-aaral. Naging isa ito sa mga biggest achievements sa buhay ni Rosa, na nagpapatunay ng alaga at pagmamahalang nagbibigay inspirasyon kay Raquel, na tuparin ang kanyang mga pangarap. Sa gabay at pagmamahal ni Rosa, wala silang hindi kayang gawin. Ang kanilang kwento ay nagpapatunay na ang pagkakaroon ng tunay na pamilya ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagkakaisa ng dugo, kung hindi sa pagmamahalan at pagtutulungan ng buong puso. Napagtagumpay ni Raquel ang kanyang mga pangarap at hindi nagtagal ay nagkaaminan sila ni Pearl patungkol sa kanilang nararamdaman. Naging mabuting magkasintahan sila at buong suporta ni Rosa para sa anak niyang si Raquel. Lubos na kaligayahan ito para kay Rosa dahil alam niyang ito rin ang nagpapabukas ng pinto para sa kasiyahan ni Raquel. Isang araw habang nasa party sila, napansin ni Rosa ang kasiyahan sa mukha ni Raquel habang naglalaro ito kasama ang tatlo nitong mga anak. Nakatitig si Rosa sa kanila. Naalala ang mga gandang alaala ng kanyang anak noong bata pa lamang ito. Maya-maya pa ay lumapit si Raquel kay Rosa at ngiti ang bumungad sa ina. "Okay lang po ba kayo, Mama? Kanina pa po kayo nakangiti sa amin eh." Napangiti si Rosa sa sinabi ni Raquel. "Natutuwa lang ako, anak. Habang pinapanood ko kayong mag-aamang naglalaro, naaalala ko lang dati noong maliit ka pa. Mahilig ka ring makipaglaro sa akin at ang bilis mong maaliw kahit sa anong laro. Sobrang liit mo pa noon at napaka-cute. Ngayon, masaya akong isa ka ng mabuting ama sa tatlo mong mga anak. Isa kang magandang halimbawa para sa kanila bilang isang mabuting tao." Nakangiti si Raquel habang niyiyakap si Rosa. "Salamat po, Mama. Dahil sa iyo ay nandito ako at nakabuo ng magandang pamilya. Salamat sa mga itinuro at sa pagmamahal mo sa akin, ha." Napapikit na lamang si Rosa habang napapaluha. Puno ng kaligayahan ang kanyang puso. "Hindi lang ikaw ang nagpapasalamat, anak. Ako rin ay nagpapasalamat sa iyo sa pagmamahal mo at sa kasiyahan na dala mo sa buhay ko." Sa mabilis na paglipas ng panahon, mula nung unang makita ni Rosa si Raquel bilang isang sangkol, siya ay nagkaroon na ng sariling pamilya, kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Nagpatuloy ang kasiyahan ni Raquel. Sa mga araw na iyon, ang pamilya ni Raquel ay nagbibigay kasiyahan sa kanya, isang pagsasabuhay sa mga aral na itinuro sa kanya ni Rosa. Ang mga taon na lumipas ay nagpapatunay na pagkakaroon ng kanilang sariling pamilya na puno ng kasiyahan, pagmamahalan at pagtutulungan. Dahil sa pagmamahal at tiwala nila sa isa't isa, sila ay naging masaya at kontento sa kung anuman ang kinabukasan.